At mga kapuso, sa puntong ito, balikan natin ang balita tungkol sa pagyanig ng lindol sa Bohol. Makakausap natin si Bohol Governor Edgar Chato. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga, Howie and Harry. Howie and Cara po. Yes. Okay, yes. Governor, kumusta na po ang inyong probinsya pagkatapos po nitong lindol na yumanig po sa Bohol? Sa ngayon, tinitingnan namin yung bawat bayan kung kumusta ang mga damage reports na collate after sa lindol na nangyari about 8:15 in the morning. Yung mga reports ng mga lumang simbahan na natamaan, mga reports ng mga lumang buildings, yun yung pinaka-top on the list, no, sa damage reports na initial pa lang pinapadala sa Disaster Management Council headquarters ngayon dito sa Tagbilaran. Yung pinakamalakas ata nasa sentro ng Bohol, because epicenter reported by PHIVOLCS was 2 kilometers from Carmen Town. And then medyo malalim yung lindol dahil 33 kilometers ang depth niya. So it was felt all over the province, and it's even just as we're talking now, a few minutes ago nagkaroon ng aftershock. Pati yung northern part of Bohol, Ubay, Libon, may mga reported aftershock. And then yung mga tao medyo panicky about the possibility of a tsunami, but we are just explaining to the people na siguro nakakatulong din ng media dito pa-explain sa mga tao na dahil island yung probinsya, maraming islands din around it. Right. The vulnerability to a possible tsunami is really not very high. No? So hindi kailangan magpanik yung mga tao. We're asking them to just keep calm amid the situation, but pinapantayan namin yung eastern part of Bohol kasi nandoon yung pinakamalaking body of water, yung Mindanao Sea. So ito yung area na medyo vulnerable sa kaunti naman, hindi naman masyadong malaking tsunami that happened in the past, but right. Yung water mag-increase higher than 10 meters of sea level. Nagpapa-alert kami sa mga tao dyan sa area. So, pero Governor, as of the moment, okay naman. Wala naman masyadong ikakatakot, but just take precautions because of the aftershocks that are expected. So that's good news. So nakipag-ugnayan na po kayo, I understand, sa PHIVOLCS at sila mismo nagsabi sa inyo na walang dapat ikabahala as far as tsunami is concerned. Yes. And even in our disaster training, we always emphasize that na yung vulnerability ng Bohol for tsunami hindi naman masyadong expected. So kailangan lang ng palaging communication sa tao, except that nawawala yung mga kuryente, yung internet services nawawala din. So in fact, our cell phones now are just charged to last night's power. So wala pong kuryente ngayon sa buong Bohol? Sa ngayon, merong mga areas na hindi pa nag-restore yung kuryente. Oo, dito sa Tagbilaran, wala pa kaming kuryente ngayon. So we are trying to keep in touch also with the utilities. Yung mga lumang gusali at lumang mga simbahan po, kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan, sir? Kasi maraming old churches dyan eh. Oo, kasi yung ating old churches ay kasama ito sa ating preserved area. That's true. Both by the church and the state. At saka ito yung isang mga highlight sa ating tourism. May mga nakatira ng simbahan sa Dimiao, may report sa Loon, may report sa tawag nito, sa Dawit, may report sa Maribuhok. And then yung old... yung Baclayon Church, sir? Wala namang report. That's good. Yung Tagbayan, munisipyo ang nasira. And then dito naman sa Tagbilaran, yung City Hall, meron tayong bagong City Hall. Meron din tayong lumang City Hall. Yung lumang City Hall ang medyo may part na nag-collapse. And then may tao na natamaan na nadala na sa ospital. So, some of our schools are affected. The Holy Name University is affected also. May sira sila. Some of the malls, merong natamaan din. We are still assessing the damage. Yung mga colleges and universities na matataas yung building, yun din yung mga vulnerable areas sa lindol na matamaan. We are in the assessment stage ngayon ng mga damage. So, Governor, sa oras na ito, at least po, ilan na po yung bilang ng mga nasaktan po, sir? We are still in the process of getting this information. So, it will be premature to release also
information on the possible casualties or what. Governor, kung may mensahe po kayo sa mga taga Bohol, ano po ang mensahe ninyo as far as this earthquake is concerned? Gusto ko lang ipaabot sa mga taga Bohol using the facility of our media na magkalmado lang ang mga tao. Akong ihanyo ang mga kaigsoon Bulanon nga magkalma lang ta, bisan tuon o dihay linog ang abot, magbantay-bantay lang usab, posible nga dunay aftershock, pero ato sab nga hinumduman kanunay ang atong mga pahimangno sa panahon nga dunay earthquake nga susama niini, pagpalayo sa mga habog nga mga struktura, muadto sa mga lugar nga walay posibleng mga kahoy nga matumba o guban pa o gawas pa, ato sang bantayan, no, nga ang mga daan nga mga struktura kung naaman kita magpalayo gyud ta niini. So tabang lang ta sa disaster teams ug sunod sa mga instructions nga ipanghatag sa disaster teams, naa ang atong mga kalungsuran, municipal disaster councils ug ang atong provincial disaster team and city. We are working to make sure that we respond adequately, no, sa mga gikinahanglan sa atong mga katawhan. So we'd like to thank the media for bridging us to our people. Thank you. Okay, maraming salamat po, Bohol Governor Edgar Chato. Mag-ingat po kayo dyan.